Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bakit nga ba bumagsak at gumuho itong tulay na proyekto ng administrasyon ni Digong? Of course, kay Digong ito. At bakit substandard ang mga ginamit na materyales? Kinurakot Napakasayang. siguro. Kaya Well, bumagsak. maraming nagsabi na talagang ito ang mangyayari kapag kinukurap ang proyekto. Yun So well, eto, mga pakinggan natin dito ang mga sinasabi ng mga reporters tungkol sa pangyayaring ito. Atin panoorin ang video courtesy ng Teleradio Serbisyo. Iniimbestigahan na ng DPWH Region 2 ang dahilan ng pagbagsak ng tulay na ginastusan ng higit 1 bilyong piso. Nagbabalita at nagserbisyo sa Isabela, si Haris Julio. Haris. Jeff, ayon sa DPWH Region 2, bumigay ang ikatlong span ng bagong tulay na may 60 metrong haba mula sa bahagi ng Kabagan. Puspusan ang kanilang investigasyon sa dahilan ng insidente at humingi na sila ng tulong sa Bureau of Design at Bureau of Construction. Nagsimula ang konstruksyon ng bagong tulay na may habang 990 meters noong 2014. Sinasabing sumailalim pa sa retrofitting ang tulay dahil umano sa nakitang depekto at nakumpleto nitong February 1, 2025. Naging instant attraction din ang tulay dahil sa arkong disenyo na nilagyan pa ng mga pailaw. Sa Isabela kagabi, February 27, nadamay sa insidente ang 4 na dumaraang sasakyan, kabilang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo. Agad namang nasagip sa pagbagsak ang 6 na individual, kabilang na ang isang batang nagkaroon ng severe injury na agad dinala sa Cagayan Valley Medical Center. Na ang latest dyan sa bumagsak na tulay sa Isabela at kumusta yung kalagayan ng mga biktimang nasugatan? Yes, Ella, nasa ligtas ng kalagayan ang 6 na nasugatan kagabi maliban sa bata na inilipat na sa CVMC. Isinugod ang 5 sugatan sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan. Samantala, ang sinasabi naman na tumakas ang driver at pahinanti ng dump truck na ngayon ay hindi pa ma-account ng Kabagan Police Station. Ito na ang produkto ng China pa more. Dahil sa karamihan ng kontraktor ni Duterte ni Digong ay mga Chinese. Alam naman natin, ang mga Chinese ay mahilig sa substandards. Ampaw. Ilalo na, di ba? Baka sinabihan ni Digong na gawin yung Type C standard yan para meron tayong for the boys. Ano ba yung for the boys? Alam nyo na yan. Kaya yan ang mangyayari sa mga substandards na tulay. Talagang babagsak siya. Hindi kagaya sa mga tatak Marcos, no? Sa tatak Ferdinand Marcos na mga tulay, grabe. Kahit dito sa lugar namin, dito pa eh. Hindi pa gumuguho. Talagang matitibay. Pati mga highways, national highways ni Marcos, narito pa, ginagamit pa rin. Hindi pa ginigiba. Talagang matibay dahil hindi kinukurakot ang materials. Diba? Kapag type B, type C na mga klaseng materials, meron kasing mailagay sa bulsa kapag binabarat ang mga materials. Diba? Pero kapag type A, first class, komisyon lang ang makuha sa kontraktor, di ba? Walang extra na maibubulsa. Ngayon, merong isang sinasabi ang mga engineer tungkol sa tulay dahil ang dumaan pala ay dalawang dump truck na may lulan na 200 tons of boulders, rock boulders. So medyo mabigat siya kasi ang tulay dapat ang dadaan na lulan ay 50 tons lamang ang maximum weight. Kaya pwedeng ganun din ang reason na may dumaan na mabigat. Pero ganun pa man, dapat hindi babagsak kaagad. Dapat meron pa siyang warning. Diba? Kapag matibay talaga ang tulay, magka-crack muna yan. Hindi kaagad babagsak. Ikitang-kita naman, diba? Marami nang naibalita na bumagsak na tulay na proyekto ni Digong. Ang mga DDS ayaw maniwala eh. Ito na. Pinakamalaking tulay na gumuho na gawa ng mga inchik. Ang nag-retrofit niyan ay mga Hapon.
pinaretrofit ni Digong yan para hindi mahalata na Class C, para hindi guguho. At ang pinaka hindi maganda sa tulay na yan ay nang matapos yan ayaw padaanan eh. Parang dekorasyon lang siya. Kasi alam ni Digong na kapag nadaanan yan ay guguho talaga yan. Kaya ang ginawa, pinaretrofit muna niya. Retrofit meaning medyo patibayin siya, dagdagan ng mga kabilyada, dagdagan ng semento, ng konkreto para titibay siya. Pero nang buksan, Bumigay pa rin. nitong nakaraang buwan lang yata, di pa? 2 buwan na yata matapos ang retrofitting ay ito. Pagdaan, dinaanan lang ng mabibigat na truck, gumuho na. Grabe. Kaya headline lahat eh. Ang sinisisi si Digong, wala nang iba. Grabe to na tulay. First time in the Philippines na gumuho ang tulay na konkreto eh. Grabe. Patuloy tayo sa balita. Ayon sa kagawaran, ang third span sa bahagi ng Kabagan ang nag-collapse at mayroon itong haba na 60 meters. Ito ay gumuko ng dumaan nila ang 2 dump truck na naglalaman ng boulders na may bigat na 102 tonelada. Dahil dito, batay sa inisyal na report na damay sa pagbagsak ng tulay, ang isang malaking truck, 2 SUV at isang motorsiklo na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na individual. Grabe, ano ito? Isang nakakagulat na balita ang nangyari sa parteng baluarte ng mga Marcos, ang Isabela. Dahil ang isang tulay na tatak Duterte daw ay gumuho at bumagsak. Pero ang nakakagulat nito, bakit kaya gumuho ang tulay na ito kung ito ay ginawa sa panahon ng dating Pangulong Duterte? Ngunit ating tingnan naman ang tatak Pangulong Bongbong Marcos na gumawa rin siya ng longest bridge sa Mindanao. Pero hanggang ngayon ay matibay pa rin ito. Ano kaya ang nangyari? Pinondohan noon ang nabanggit na tulay ng 600 million pesos para matapos at dinagdagan pa ito ng mahigit sa 200 million pesos na pondo para ma-retrofit. Ang nag-design pa yan, mga Japanese. Kaya nga iconic yan eh. Tapos ganito pa nangyari, napakasakit naman. Na, yan ang mahirap eh. Makatipid ka sa gamit, sa design, pero pag hindi akma talaga, kailangan talaga, iano mo talagang todo-todo lahat. Hindi pwedeng mag-ano. Pero ni-retrofit eh, doon ako nagtataka eh. Gumastos pa ng pera dyan para i-retrofit eh. Tapos ginarantihan pa yan ng sinabi na, o sige, pag na-retrofit yan, okay na. Ganito na. Kasi ayaw ko nga pabuksan nung una yan. Dahil nga sinabi, delikado at gumalaw. Buti na lang walang namatay. Nakikita mo ba ang malaking pagkakaiba? Noong 2015, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kasama na sa plano ang paggawa ng Santa Maria Beach sa Isabela. Isang proyekto na dapat ay nakapagsimula na, pero hindi ito natuloy. Bakit? Dahil napalitan ng bagong administrasyon. Dumating ang 2017, si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nasa Malacanang. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, muling isinama ang Santa Maria Beach sa proyekto. Therefore, sinimulan ito noong 2018 at sa bilis na aksyon, natapos ito kagad ng 2019. Ang grand opening, 2020, kaibigan. Pero ang nangyari, 2023, sa ilalim ng Marcos administration, retrofitting at strengthening. Ngunit bakit biglang binuksan ang tulay na ito sa panahon ni Duterte? Isang nakakagulat mga kaibigan na pangyayari kasi ang nangyari sa bridge na ito dahil bigla itong gumuho at ang haka-haka. Substandard daw ang paggawa ng bridge na ito at ang nakapagtataka pa nito, ang project na ito ni Pangulong Duterte ay ginawa sa baluarte ng mga Ilocano. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ito ba ay nagkataon lamang? Ngunit kung ating titignan, ang tatak Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa ng napakahabang tulay sa Mindanao. Habang ang Santa Maria Bridge sa Isabela ay gumuho, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may malaking proyekto sa Mindanao. At hindi lang ito basta tulay,
Dahil noong Setyembre 2024, opisyal nang binuksan ang Panguil Bay Bridge, ang pinakamahabang water spanning bridge sa buong Mindanao. Pero ano ang kaibahan nito sa Santa Maria Bridge? Ito ang pagkakaiba niyan, yan Panguil Bridge na yan sa Mindanao na gawa ni PBBM. Ito, project ni PBBM, ay napakatibay niyan. Kasi ang mga architect niyan, ang mga engineer, ay Japanese. Kaya nakita nyo parang disenyo siya ng tulay sa Mactan Bridge sa Cebu. Merong mga suspension cable na ang lalaki. At saka mas magastos ang tulay na ito kasi tumawid sa dagat, malalim. Yung kay Digong, ang tinawid ay palayan lang. Lupa lang yun, di ba? Kaya makikita natin doon ang liliit ng poste. Kasi lupa nga lang ang tinatawid ng tulay. At isa pa, inchik ang mga kontraktor noon. Kaya alam naman natin ng mga inchik gumagamit ng kabilyada na Class B or Class C. Kaya ganyan talaga. Hindi aabot ng 10 taon, guguho. Kapag lalo na yung dumaan yung 200 tons na karga ng mga boulders, mga bato. Kaya sa bigat lang ay guguho siya. Pero kung talagang matibay, hindi muna yung babagsak kaagad ng diretso. Dapat meron pa siyang mga sinyalis na bitak-bitak na makikita sa mata. Hindi yung biglang guho. Kung gano'n na biglang guguho ay hindi talaga matibay ang konkreto tsaka kabilyada nito. Well, meron pang isang project si PBBM sa Cavite, Bataan Interlink Bridge. Yun ay may gastos na nasa 170 billion pesos. At ang nag-funding niyan ay ADB Bank. Marami ang sabi-sabi na ang ADB, yan ay bangko na tinatag ni Ferdinand Marcos at ayon sa mga sabi-sabi rin ay naglagay si FM ng malaking pundo na deposito diyan sa ADB. Kaya bakit nag-funding ang ADB sa tulay ng Cavite Bataan Interlink Bridge na ipapakita natin dito sa dulo ng video. Yun na ba yung parte ng Wealth for Humanity na itutulong sa infrastructure? Well, sana ganon kasi wala tayong pera na 177 billion pesos na may labas para igastos lang sa tulay, di ba? Kaya kataka-taka. Pero ganon pa man ay kapag tatak Marcos ay tatak durable at tatak forever, di ba? Kay Digong, kapag tatak Digong, alam na natin, guguho yan. Babagsak yan. Grabe talaga, no? Mana talaga sa mga karakter ng tao ang mga proyekto. Kapag tao na marupok, ay marupok din ang mga proyekto. Kapag tao na matibay, matibay din ang proyekto. Balik tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Sa buong Mindanao. Pero ano ang kaibahan nito sa Santa Maria Bridge? Meron itong haba na 3.16 kilometers kumukonekta sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod, Lanao del Norte. Ang commuters, 10,000 katao araw-araw ang nakikinabang. Ang travel time mula sa dating 2 oras, ngayon ay 7 minuto na lang. Matagal din bago natuloy ang Panguil Bay Bridge. Pero ang tanong, nagiba ba ito? Hindi. Bakit? Nagsimula ang feasibility study ng Panguil Bay Bridge noong 1998 pa. Pero nagtagal bago inaprubahan ng NEDA noong 2015. Simulan ang konstruksyon ng Pebrero 2020. Pero nagkaroon ng problema dahil sa COVID at budget constraints. Pwedeng natigil na ito, pero si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang tumutok at ipinagpatuloy ito. Noong 2023, bilang chairman ng NEDA Board, aprobado kaagad ang karagdagang 650.89 milyon para matapos ang proyektong ito. At ngayon, talaga namang hindi gumuguho, kapit na kapit at talaga namang matibay. Ganito minamahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga taga Mindanao kahit pa sa baluarte ng kanyang kalaban na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ating titingnan ang tatak Duterte versus ang tatak Marcos. Ay nako,
huwag na nating tingnan. Kikitang-kita naman natin na sa panahon ng ama ni PBBM ay talagang ang titibay ng infrastruktura na mga ginagawa. Mga luneta, di ba? Ang luneta diyan sa Maynila, Ferdinand Marcos yan. At kahit dito sa lugar namin, ang dami. Mga tulay, Marcos, hindi pa gumuguho. Ang tagal-tagal na, di ba? Kaya, nangyari yan kasi ang namumuno ay matibay ang karakter. At ang karakter ay mag-reflect sa mga proyekto. At kapag ikaw ay marupok at mahinang klase, nagpapakita ka lang na matibay ka dahil sa meron kang mga goons, tinatawag na yung mga private army. Hindi yun totoong matibay at matapang na tao kapag kumukuha ng mga ganyan. Ang matapang ay yung walang mga gwardiya, di ba? Walang private army. Yung anak niya, si Inday Lustay, 300 daw ka bodyguards eh. Siniswelduhan ng pera ng bayan. Grabe naman. Pinakamaraming bodyguards sa history ng Pilipinas, Vice President Inday Sara Buti. 300. Kung mag-snacks daw yan, araw-araw, ang laki ng gasto eh. Ang panggasto sa snacks ng 300 na bodyguard, araw-araw, hamburger o sandwich, di ba? Snacks lang araw-araw, hahabot ng 30 mil eh. Sa bodyguard ni Inday Sara. Pera ng bayan, binabayad. Grabe. Kaya itong mga tulay na ito, itong Panguil Bay Bridge sa Mindanao ay napakatibay. Subok na hanggang sa ngayon ay walang bitak. Diba ilang buwan na ba yun na nabuksan? Mga 6 na buwan na yata. Tagal na. Pero itong kay Digong ay pagbukas, after 2 months bumagsak agad. Grabe. At ito nga ang pagkakaiba. Dito sa video, Tatak Duterte versus Tatak Marcos. Atin panoorin ang pagkakaiba. Nakita mo ba ang pagkakaiba? Ito ba ay nagkataon lamang? O may kasalanan ba ang mga pangulo nito? At sino ang talagang may kasalanan? Samantala, ang makabagong tulay sa Mindanao, matibay, world class, at hindi gumuguho, at matibay pa rin na hindi ito naapektuhan ng baha at bagyo. Ang tanong, sino ang may tunay na legasiya? Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, anong legacy bang maganda? Anong legacy? Kanino? Kay PBBM o kay Duterte? Of course, alam natin na kapag Tatak Marcos ay talagang made to last. Katulad na lamang ng mga ginagawa ng ama ni PBBM hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ang mga buildings, ang mga highways at mga tulay. At hindi nasisira kung ilang libong bagyo na ang dumaan. Ngunit yung ginawa ni Duterte, ay nako, 3 taon lang yata, bumagsak na. Dahil sa, ang ginamit na materials ay Class C. Hindi primerang klase kasi nagtitipid para magkurakot, para mabulsa ang budget sa tulay. Ganyan ka sakim. Meron ng komisyon na 10% sa kontraktor. Ang presidente, automatic yan. Meron na. Pero bakit babawasan pa rin ng materialis? Bakit gawing Class C? Hindi Class B. Kasi kung Class B, ay tatagal pa yan eh. Ang Class C, yan yung mga gumuguho. Okay, so, yung Panguil Bay Bridge sa Mindanao ay isa sa Tatak Marcos na tulay, nakita natin kanina. Napakaganda at matibay. Kahit na dumaan ito sa dagat, napakahaba, napakalalim ng dinaanan niya na dagat, pero matibay siya. Hindi katulad nung sa Isabela na palayan lang yata yung tinawid ng tulay, pero bumagsak pa rin, di ba? O ito ang pangalawang pinakamagandang tulay sa buong Pilipinas. Ito yung Bataan-Cavite Interlink Bridge na mayroong haba na 32 kilometers. Mas mahaba pa ito. 2 beses na mahaba kaysa yung Panguil Bridge
sa Mindanao. So ngayong 2025 daw ito umpisahan, itong construction, pero nag-umpisa na July 24, 2024 ay nag-umpisa na ito, pero ngayong 2025 ay babanatan ito sa paggawa. The bridge is a key infrastructure project in the Philippines, better than more or built by the Better More program. So ito ang timeline ng bridge na yan. Ang Cavite-Bataan Interlink Bridge, ito yung kanyang timeline. The bridge construction was originally scheduled to start in late 2023, pero 2024 na ito na umpisahan. The start date was delayed to early or mid-2024, ayan, while the Department of Public Works and Highways finalized financing arrangements. The start date was delayed again to early mid-2025. So, nagtigil-tigil ito dahil sa siguro ang budget ay na-delayed dahil sa napakalaging budget ito dahil tumatawid sa mga malalim na parte ng dagat. Mahirap ang disenyo ng tulay na ito at magastos siya dahil mahaba at tumatawid sa dagat. So ang mga pundasyon yan ay napagagasto yan. The bridge details, the bridge will be over 32 kilometers, so more than 32 kilometers, napakaano talaga, napakahaba. It will include 2 cable-stayed bridges, 24 kilometers of marine viaducts, and 8 kilometers of approach roads. The bridge will cross Manila Bay. Ayan, so funding. The Asian Development Bank, ADB, is the lead co-financer of the project. Yung ADB na yan, Asian Development Bank, ay ang nagpatayo daw niyan ay si Ferdinand Marcos. Kaya sinasabi na karamihan daw ng pera ni FM or gold ay nariyan sa ADB nakalagay. Kaya ang nag-funding ay ADB. Ibig sabihin, Marcos Gold ang nag-fund niyan. Kasi pagmamayari, nagtayo ng ADB ay ang ama ni PBBM. So, pwedeng itinulong dyan ang Wealth for Humanity ni Marcos sa pagtayo ng tulay na yan kasi napakamahal ang halaga ng tulay na yan. The Philippine government will also fund the project. Ayan, so unang nagpundo niyan ay ADB. Magtaka tayo, bakit punduhan yan ng ADB? Ang ADB ay ang nagtayo dyan, ang nagtayo ng bangko na yan ay si Ferdinand Marcos. Kaya naniniwala ang iba na baka yung pundo dyan na Wealth for Humanity sa bangko na yan ay tutulong sa pagtayo nitong tulay na ito, which is napakagastong tulay at pinaka-ambitious project yan ni PBBM sa kanyang termino at matatapos ang tulay na yan sa 2028.